para at least makapiling ko ngayon. So I'll be discussing Republic Act 11058 and its IRR. So sabi ko kanina, ang tanging magagawa ng gobyerno ay may impluwensyahan yung mga ating mga kumpanya o ating mga pagawaan. We are from the labor. That's the only thing that we will be able to do. Diba? Tayo mga magagawa. Kasi wala naman po kami dun sa lugar na at all times sa yung pagawaan. So that's why yung DOLE ay or yung MOLE ay nandito para bigyan ng mga alituntunin or plataforma para ito'y masaayos. Kasi I remember one of the establishment approaches me, bakit po ba yung labor ay mas lalong pinahihirap yung mga batas, parang hindi sila makakilos, ano? Anyway, I was just referring to the law, which is 11058, but at this point, makikita nyo yung construction industry. But I have deleted some slides para ating mas malasa or maintindihan kung ano sinasabi nito. So ako po si Dennis Aquino, no? I'm the Assistant Division Chief. Hindi pa po ako Chief na Safety Control Division, Occupational Safety and Health Center. Next. So, next slide please. So, outline of my presentation is as follows, but I think I have removed some. So, the law itself, the occupational laws and issuance of Labor Code of the Philippines, the Occupational Safety and Health Center. Although merong Republic Act 11058, hindi pa rin natin may iwasan na kumonsulta doon sa standard. Yung dati kasi, tawag ko rito ay yellow book. But because of my name, sabi sa akin, engineer parang nagiging partition na. Ang tawag ko dati doon, yellow book. Sabi ko, sige, from now on, I'll just call it OSBOok. Okay? So, ayan yung atin. Ano ba yung mga kasunduan na ginawa ng DOLE para ma-harmonize yung pag-implementa nitong batas. So, I will skip on the Department Order number 13 and revise administration and enforcement. Next. So, sabi dito, it is the duty of the state to protect or to make yung ating mga work environment safe from everyone, including the worker, most especially the worker. So, ito ay nagbibigay kasiguruhan sa kaligtasan at kalusugan ng bawat manggagawang Pilipino. Next. Next slide. So, dito, sinabi yung duties of the worker, yung kanilang mga karapatan bilang manggagawa. Meron din karapatan ng ating manggagawa na tumanggi yung refusal. Worker right to report the accident. So, katungkulan nyo bilang mga manggagawa na iparating yung mga nangyari sa inyong aksidente sa loob ng pagawaan nyo. So, yung programa, hinggil sa occupational safety and health, at yung nagbabalangkas nito or nag-i-implement nito, which is what we call the Safety and Health Committee, at saka yung mga safety officer. So, may mga safety officer na rito. Okay, next. So, overview of personnel and facilities, devices, signages, so on and so forth. So, lahat ito ay ating bahagyan, i-discuss para at least magkameron kayo ng kaalaman
hinggil sa kaligtasan at kalusugan na ini-implement ng ating pamahalaan. Next. Okay? So, nandito sinasabi yung employers, responsibility and liability. So, bilang kapitalista, bilang ano yung ating mga dapat ibigay sa mga kapangalan ng ating mga manggagawa. So, on your part pala, nandito yung kapangyarihan ng Minister of Labor na pumasok sa bawat establishmento upang itama or i-correct yung mga nakikita nila, mga mali doon sa kagawaan. So, pwede rin silang, yung mga safety officer, batay dito sa 198, pwede silang magkasarado ng establishmento. Okay? Then, pumasok dito yung delegation of authority. So, hindi naman at all time yung minister ng bar, particularly the labor, is not always there. So that's why it was been delegated to their director, and the director delegated the inspector. Next. So, dito nasa saad yung mga prohibited act. Diba? So, kasi itong batas nito ay nagbigay kapangyarihan sa Ministry of Labor para bigyan ng mga multa yung mga establishmento na tumatalwas doon sa pamantayan na inihanda ng ating mga mambabatas. Okay? So basically, mag-discuss yan dito. Next. So, under the Philippine Constitution, Section 18, so sinasabi rito na pangalagaan ng ating mga manggagawa. Nasa sa Constitution. Protect the right of worker and promote their welfare. Nasusulat po yan sa batas. Next. So, Article 8, Section 3. So, full protection. Katungkulan. So, maraming establishmento o ahensya ng pamahalaan na may karapatan o katungkulan sa bawat pagawaan. Pero, unique po yung sa Ministry of Labor. Unique po, kakaiba. Di ba? Nandiyan yung mga ahensya na DPWH, nandiyan yung other agency na DPWH, sino pa bang meron? DOH. Pero may unique na karapatan yung secretary or yung Minister of Labor na pumasok sa mga establishmento at any time. Next. So, dito, pinangangalagaan din yung karapatan ng kababaihan para magkaroon ng isang proteksyon, helpful, safe and helpful working condition. So, ginagarantiyahan ko ito dito. Next. Next slide. So, basically, ito po yung pinagmulan, yung PB 442 or Labor Code of the Philippines. So, doon sa Chapter 1, tinalakay yung dental and health services and medical health services. Pero pagdating ng Chapter 2, pumasok yung occupational health and safety. Next. So, ito po yung karapatan or yung OS legislation for PD 442 Chapter 2, Article 168.
sinasabi rito na yung mole need to have a mandatory occupational safety and health. And for this case, yung mole mo, pwede na ito i-implement kasi nasa isang bansa naman tayo. At saka, ang very objective nito ay pangalagaan ang bawat isang manggagawang Pilipino. Next. So, ito po yung sinasabi ng Yellow Book. Now, you know why. Nung isa ako nagsalita, tawag ko po Yellow Book. Nabasa yung apelido ko, which is Aquino. Sabi sa akin, sir, parang nagiging political lang natin yan. So that's why instead of a yellow book, I just call it occupational safety lang. So, at the same time, nandoon po yung batas 1105A, sa implementasyon nito, nandito pa rin yung mga buod na sinasabi doon. Okay, next. So, ito po yung historia ng mga batas. Nagugat sa labor code, pumasok yung cost standard, lumabas yung other BO, yung mga department order. So, I'd like to mention to you na itong batas ko ito ay nangyari doon sa tinatawag nating tripartism. Hindi po basta-basta nakakagawa ng batas yung mole or mole kung hindi ito magdadaan sa tinatawag nating tripartism. Pag sinabi natin tripartism, nandito yung employer, nandito yung worker, and government is always at the middle. So that's why ang logo po ng Department of Labor is all triangle. Kasi it symbolizes tripartism. Bago po makalabas or ma-implement yung batas, kinokonsulta po muna yung employer, yung worker, at kami mga nasa gobyerno ang siyang bumabalanse ng batas. Wala pong batas yung mole na hindi bumaan sa tinatawag natin tripartism. Next. So ito po yung mga laman. Nilalaman ng cost standard. Next. Magtatagal tayo sa I could discuss them all. So, duty sa employer. So, ano ba yung katungkulan ng isang employer? So, bigyan ang maligtas at malusog na kapakanan o pagawa ng ating mga nagagawa. Bigyan mo ng wasto at ligtas na pamamaraan para ma-execute yung kanilang trabaho. Sumunod dito sa batas ng Occupational Safety and Health Center and Safety and Health Standard and provide approved safety devices. Diba? So, hindi na mga nakikita, may mga naka-hard hat pa. Batay po kasi sa Republic Act 1105, dapat po yung mga yan ay may testing. Diba? So, as we go on and elaborate yung mga sinasabi ko. Next. So, the duties of employer, duties of worker, operating and management. Number 1, sa role ng cost standard, ang bawat establishmento ay kinakailangan magparehistro sa DOLE. Okay? O sa mole. Yung pong registration, walang bayad. Marami sa atin ang natatakot na magparehistro. Wala pong bayad yun. So I just want to know if it will stay with the Ministry of Labor. Next. So next slide. Operates. So dito po nagkasundo yung mga ahensya ng gobyerno para sa tumpak or angkop na pamamaraan para ito ay i-implement. Kasama din ang DOLE, DPWH, Department of Trade and Industry, the LGUs, and the Philippine Regulatory Commission. Next.
So, yung DOLE, may mga batas na ginawa, decentralized. So, meaning to say, yung decentralized dati, yung approval ng mga plataforma at programa, dinadalahan lahat sa Manila. Ngayon po, sa regional and even on a provincial office, pwede nang mag-approve nito. So, yung DPWH, ito yung problema, marami daw po kasi programa sila na hindi kagad na-approve ng EPA. This year, we have signed or we have an agreement with the DPWH na sila na yung mag-a-approve ng programa. But yet, it's still hanging in the air kasi hindi pa na-papermahan ng dalawang sekretaryo. Next. So, ganun din yung training na kinakailangan. So, siguro yung mga kontratista sa inyo, required ng pick-up license. So, bago ka maging prepared licensing, dapat yung authorized managing officer need to be trained nitong mandatory 40 hours training. Okay? Yung DILG, siguro pwede rin natin implement dito, na bago mag-start yung mga proyektong gagawin, dapat kinakailangan ng approved occupational safety and health. That is particularly on the construction. So, samantala yung Philippine Regulatory Commission ang siyang nag-monitor doon sa ating mga professional. Next slide, please. So, yung 1105A, dinalakas po ito, again po, tripartisan, and ito yung naging resulta. Ang sabi rito, an act strengthening compliance with occupational safety and health standard and providing penalties for violation thereof. Diba? Next slide, please. So, ito yung mga definition of terms. So, hindi ko na iisa-isa niya. So, dapat daw may certified pairs agent bawat establishment. Dapat yung ating mga manggagawa ay dumaan sa pagsasanay, yung tinatawag nating competency. Ano yung mga covered workplace? Refer to establishment, projects, and all other workplace which work being undertaken. So, lahat dapat meron ng tinatawag natin competency. Next slide. So, dito sa batas na ito, kinlasify o inuri o kinlasify yung mga establishmento not on a hazard base but on a risk base. Meron diyang low risk, meron diyang medium risk, next, at meron yung tinatawag na high risk. Next slide. Yung po yung high risk establishment. So, sa high risk establishment, ito po yung mga napapalog dito. Actually, yung low risk, ito yung mga micro, small and medium industry. Yung medium risk, dito pumapasok yung mga establishmento na higit sa 10 pero hindi lumalagpas ng 100. Diba? So basically, I just focus on the high risk. So dito po sa high risk, siguro mababasa nyo kung saan kayo kabilang. Next slide, please. So, lumabas po ulit dito sa batas na ito yung pagiging safety officer. So, paano maging safety officer? So, you need to understand
the 40 hours training. Diba? 40 hours. That is, when you graduated sa 40 hours, automatic na SO2 ka. Safety Officer 2. So, yung sa low risk at sa medium risk, not necessary na SO2 ka. You could just be an SO1. Yung SO1 po, ang training nito ay 8 hours plus 2 hours training of trainer. Pero doon sa SO2, mandatory po yun. Pero when you say SO2, meron yan sa industry. Meron yan sa industry, meron yan sa mines, sa mining, meron yan sa construction, o yung tatawag natin cost, yung sa mining meron cost, yung sa industry yung cost. Siguro, kung saan ang industry kayo doon, yun yung kukuhanin nyo. Okay? Next slide please. So, paano maging SO3? Yung SO3, ito maraming nag-a-apply sa akin. By the way, ako po pala yung nag-interview when we talk of practitioner. Okay? So, it's just a matter of the experience. Iba po yung SO3 is a cost practitioner. When you say cost practitioner, you need to achieve and being interviewed by us, by the Occupational Safety and Health Center. So para maging SO3, kinakailangan mo ng 40 hours of training, 2 years experience, and you are qualified, and certain number of training, and you are qualified to be an SO3 or accredited. Yan, pwede ka rin maging SO4. Ito yung tinatawag natin mga consultant. So, ina-accredit din namin yan. Next. Ulit lang. So, meron tayong occupational health qualified to be as SO3 yung po yun. Yung SO3, it does not necessarily na maging SO3 kayo o yung tinatawag natin practitioner. Pwede ka maging practitioner and you could be our speaker. Yung mga tagapagsalita doon sa mga safety training organization. Kinakailangan yan din doon sa mga construction, heavy equipment inspector. Dapat accredited ka. Next. Next slide, please. Lala. So dito, nag-define yung worker. So, babalik pa dito. Next slide. So yung worker, tayo mga magagawa. Next. So, ito yung sinasabi ko para maging SO1. 8 hours training. Para maging SO1. Kahit ito is mandatory po yan. So, whether you are small, SO1 ang kinakailangan po. Ngayon, nagtatanong, sir, yung construction namin sa 10 tao, can it be considered as small industry? No. Ang kailangan po nyo ay SO2, Safety Officer 2, to have undergone 40 hours. Okay? Next. So, need to have an info material in your establishment. So, dito, pinihikayat yung employer na bigyan ng karapatan yung mga manggagawa na matrain sa kaligtasan at kalusugan nito. Next. Next slide. So, kasi, a worker knows that it is very unsafe to work on a certain establishment, he has the right to refuse. Diba? Kasi garantiya po ng konstitusyon o ng ating saligang batas na bako ikaw ay manggagawa, ako ikaw ay employer, bigyan mo ng ligtas at malusog. Nakapaligiran na yun yung mga manggagawa. Next.
So, bilang manggagawa, karapatan mo magsumbong o i-report yung mga pangyayari tingil sa aksidente. Siyempre, at first, yung immediate supervisor, ngayon, pwede ka rin mag-report sa wallet tingil sa mga nasiksihan mo para yung wallet ay makapunta agad doon sa isang establishmento para maiwas to. Okay? And then this is one of the problem na nakikita namin. Na yung mga establishmento hindi nagre-report sa DOLE. Bakit ka? Natatakot sila para isara. Tandaan po nyo, it all is also the duties and responsibility ng DOLE na bigyan ng mga trabaho ng manggagawang Pilipino. Kailan po? As much as possible, ayaw ng DOLE or DOLE na magpasarado ng establishmento. Yun po yung isipin nyo. Kasi kailangan ng mga employment tapos nandito ka para isarado. Ang DOLE po ay pumupunta ron upang iwasto at iakma sa tamang pamantayan yung mga pagawaan. Next. Next slide, please. Lobat. Lobat to power. Next slide. Lobat yung computer set. So, ito po yung mga sinasabi nito. Yung composition o yung programa. So, hindi ko nadadaan yan. Next slide, please. Naglobat po yung computer. Okay. So, ang sunod doon, yung composition ng Safety and Health Committee. So, alam po natin, doon sa standard, sinasabi na bawat establishment ay magkaroon ng Safety and Health Committee at ito yung nagpapatakbo ng programa. Kaya nga, yung programa, kinakailangan makita ng DOLE kung ito ay akma doon sa hinihingi ng trabaho. Okay? So, basically, the Safety and Health Committee is always chaired by the chairman or the owner of the company. Tandaan po nyo, yung mga committee nito ay pinamumunuan lagi ng may-ari ng establishmento. Bilang safety officer, ang trabaho mo ay maging secretary lang. Okay? Iba pa rin yung may-ari. Yung may-ari pa rin. Yung may karapatan para i-organize ko. Bilang safety officer, ikaw lang yung mag-i-implement ng mga batas. Lahat ng decision will also be coming. So, batay din dito sa 11.05.8, hindi mo na kinakailangan na safety officer na accredited. Diba? So, diba yung sinabi ko may SO1, SO2, SO3. Ngayon, bilang may-ari ng kumpanya, ang kinakailangan naman doon ito ay yung designation mo. So, you need to be designated by your CEO, by your HR, to be a safety officer. Ngayon, marami kang pinatrain. Halimbawa, marami kang pinatrain doon sa pagawaan. Pero hindi mo naman siya dinesignate. That would be a problem. Diba? Dapat, kung may pinatrain ka ng 40 hours, i-designate mo siya as your safety officer. Kasi later on, pumapatak yun doon sa batas na what we call misrepresentation. Diba? So, naito kulang penalty na po yun. Sunod din dito, habang inaayos yung ating presentation, wala ko eh. Sinusunod dito, dapat you need to be a designated safety officer.
officer. Depende po ito sa laki ng establishment mo. Okay? Kinakailangan ng dalawang SO1, kinakailangan ng dalawang SO2. Minimum po yung SO2 sa mga high-risk establishment. Okay. Bilang safety officer, may karapatan ka. Kasi kung dinesignate, may karapatan ka na pahinto yung trabaho, tinatawag natin work stoppage order. Kaya kung ito yung employer, hindi ka naman mag-designate ng tao na hindi mo kilala. Bilang safety officer, ikaw ay may karapatan na mag-implement ng programa. Bilang safety officer, kinakailangan mo tumulong sa mga implementasyon ng other government office, like for example, DOH, Department of Health, yung DPWH, para magiging advocate kanila. Next. So if there is what we call the imminent danger, so magsasagot ka lang ito sa mole and it is considered a fraud. But in construction industry, it is not. It need to be read by our DOLE director and DOLE inspector para ma-approve. Next slide, please. So, programa. So, ngayon, na kailangan mo i-revise sa programa, kung pwede mo siyang i-advise. Tapos, ensure objective are being attained. So, that's why there is a review every year. Next slide. So, ito po yung tinatawag natin Safety and Health Committee. Ito yung low risk. Pag low risk, SO1. So, the safety officer will just only be the secretary. And the chairperson will always be the owner or the manager. Next slide, please. Ito naman yung sa medium risk to high risk. So, secretary is a workplace safety officer. Ex-officio member, yung doktor, yung nurse, yung dentist, physician, yung applicable. And then, there should be also a representation of the worker. Next slide. So, ito yung karapatan o katungkulan bilang safety officer. Yan. Nandito na susulat dyan. Actually, may letter din dyan. Oversee the program, frequent monitoring, inspection, and assist government inspector. Next. So, ito naman po yung safety officer worker must possess training. So, dapat 40 hours ka or 8 hours training. Next. So, sabi ko, iba yung sa construction, iba yung sa other industry, at iba yung sa mining. Tawag lang yung most. Meron din fisheries pa pala. Next. So, ito yung SO4. Ito yung tinatawag natin consultant. Next slide. So, ito yung mga kinakailangan ko. So, tingnan nyo kung saan kayo kasama dyan. 1 to 9, SO1, SO2, SO1, SO2. Sa high risk, tingnan nyo, nung kulay pula. It is SO2, 10 to 59, so on and so forth. Okay, next. Next slide. Next pa rin. So, sa mga micro, may programa po kayo yung DOLE, top technical assistance basic. Kasi isa yun sa mga finding ng DOLE. Wala safety officer at saka walang first aider. Diba? Kami po ay naatasan ng central office, yung opisina namin, na ibigay yung mga training na libre. So if you want to
be an SO1, if you want to send a worker na gusto mo maging SO1, you just contact yung aming regional extension unit, which I think based on Region 12, meron din siya sa Region 11. So, iter-train ka namin libre. That is just for SO1. So, sa mga first aider naman, sinabi namin sa DOLE or sa DOLE sa other region, na ipunin ninyo yung mga for training. Kaya pag naipon nyo, limbawa na kasi 50 kayo, kami na po yung magpo-provide ng training. Papuntakin namin yung mga Philippine National Red Cross or yung libre din po yun. All you need to do is to be there. Kasi nga po, yung aming opisina is generous na ibigay yung mga training na libre. Diba? Next. So, yan yung safety officer, SO. So, pwede ka naman mag-hire ng SO, but it is not permanent. You just have a 1 day, 1 year of duty doon sa isang establishmento bilang consultant, sisiguraduhin mo na magkakaroon ka ng programa towards compliance itong mga establishmento. Next. So, qualified worker, health personnel, may mga procedure ka, may sarili mong training din yun, may cost for nurses, may sa mga doktor, so depende sa kinakailangan. Ang pagiging health personnel ay kakaiba sa safety personnel. Sa safety personnel, doon sa lumang batas, it could be over and above, or just over and above doon sa present job mo. Diba? I'll just give you a hint. Hindi pa kasi approved ng driver time. Ibabalik na uli yung full-time safety officer. Pero dito sa mga occupational health, hindi pwede yung part-time nurse. But instead, meron silang full-time, so on and so on. Next. So, ito yung mga pangangailangan na ng mga nanggagawa. When we talk of health personnel. First aider, nurse, dentist, and a physician. Next. So, ito po yung table. Don't worry, I'll ask the organizer to print and give it to you. Next slide, please. Tinirapan ko yung organizer. Next slide, please. Sorry, I was just an emergency here. But if I know that this is a convention, I could bring a lot of posters from material. Diba? So, meron kami ibibigay sana sa inyo. But anyway, if you have time visiting our regional extension unit in Jensen, you can avail of those mga material. Next. Next slide, please. Sige, tuloy na natin. Tuloy na. So, ito po yung mga kinakailangan natin kung ikaw ay mayroong tinatawag na pagawa na dapat yung nearest hospital is within 5 kilometer away or what we call 25 minutes travel. Kasi sa highly urbanized area, bago ka makarating doon sa isang kanto, it took time. Diba? Ngayon, siguro magtatanong kayo, sir, yung aming establishmento sa 10 kami, or masyadong marami kami, you need to require your help. Yung hospital or clinic within the establishment. So, marami din siguro doon sa mga fishing industry, diba? Pero yung sa mga retail,
you just have a coordination with the nearest health provider. So, hinahanap po yan ng DOLE inspector. Next slide, please. So, sabi rito, sa batas na ito, the total cost of implementing approved safety and health program is an integral part of operation. It shall be a separate pay item in construction and all contracting and subcontracting establishment agreement. So, dapat may pondo ka dyan. Mas makikita natin ito sa construction. Sa construction kasi, sinisigurado na may pondo. Diba? Including in the bidding. Sa bidding kasi pag tinanggal mo yung budget, you could be the lowest bidder. Pero yung batas nito, sinisigurado na bawat establishmento ay may pondo para sa kaligtasan at kalusugan ng bawat manggagawa. Next slide, please. So, pinalitan na po yung implementation. Ito, mali po kasi yung slide na pinunod namin. 236 na. Ayun po yung tinatawag natin more on parang siguraduhin na nagko-comply yung mga establishment. More. Kasi yung 183, you'll be penalized here whether you like it or not. Next. So, sa kabuuan, yung pong batas can require you 100,000 per day pag may namatay. Pag may namatay na establishment, sa sanhi ng aksidente, yung pagawaan ay pwedeng i-penalize ng 100,000. That's the maximum. But that maximum is on a per day basis. So, I think if you are working outside the bar, mas maano nyo. I just don't know if the bar would kukuhanin nila or would anong term yun? Kukuhanin nila itong batas. Okay? Next slide, please. So, ito po yung mga penalty. Diba? So, non-provision of work instruction, 20 mil. So, makikita yan sa programa mo. Walang training na nire-require yung worker. Halimbawa, hindi siya testa, walang orientasyon. May penalty ka na 25,000. Mga wala kang signages doon sa establishment mo. May penalty ka na 30,000. Wala kang first aid kit doon sa establishment mo. May penalty ka na 30,000. So, yung DOLE, I don't know kung i-absorb din ito ng bar, may mga requirement na mag-submit ka ng report, and that will be based on the OSBO o yung yellow book na sinasabi. Next. What I want to tell you is, ito pong mga penalties na nakikita ninyo ay on a per day basis. Halimbawa, may violation ka. Non-registration, which is, I think, the easiest way. Sa ikalimang araw mo pa, i-re-register sa DOLE, you'll be penalized by a certain amount. I think it is 20,000. Na pwede mo naman gawin at that very moment, may pinagkasabi ko nga sa inyo,
registration sa DOLE. So, there are a lot of this pero for your information, a maximum of 100,000 per day. Yung 100,000 po ay ibinibigay na penalty doon sa establishmento na violator. Okay? Next. Pero sabi ko, a director or provincial director, I don't know na is so also that powerful. Pwede na i-discount. If ever na hindi niya nakikita na hindi kaya na i-provide yung kabayaran. At itong negosyo nito ay vital. Di-discount niya. Next. Next. Siguro ito makukuha nito. Yung mga penalties, I think would go to the treasury ng burn. Huwag na niyo papunta nyo sa Manila, may napakalahanan. Through burn na lang. Siguro may national treasury naman kayo dito. Yung mga penalties makakuleta, pwede nyo kuhanin at ilalat ko. Kasi, pwede naman gawin sa mga kabutuhan programa nung mole yung mga collected penalties. Di ba? Pwede yung halimbawa sa pagpapaunlad ng occupational safety act. Gaya nito, di ba? Pwede mga engagement nito pero may mga lecturer and speaker that would enlighten you to understand the law. Diba? Next slide, please. So, ito mong balas ito ay effective noong pang 2019. Okay? Next. So, ito po ay na-publish yung 183 which is on the version 183 yung 183 po. Ito po yung sa contracting and subcontracting. May manpower pa rin po. Yung nabibigay at sa ng manpower. Yung janitorial, yung security. Dapat mag-release po ka dito. Next. So, yung mode of implementation, sabi ko nga, may bago. Toward compliance na yung DOLE. I don't know if DOLE would also adapt it toward compliance. Kasi ayaw po rin namin or ayaw po ng DOLE or ayaw nila hindi na makabayad. So that's why nandito yung aming assistance. Kahit ako nagpunta rito, nandito din yung assistance. So dala namin o dala ko bali yung nagpupunto kasi sa amin ay yung SSS at saka GSIS. Kaya po yung budget namin is separate from the national budget. So, since majority na, I have asked some of you, kung kayo nagbabayad ng SSS, you can avail of our services. Free of charge. Next. So, basically po, yung programa. Ako po si Dennis Aquino, pang-apat na engineer sa safety. Siguro later I will entertain some of the question. Thank you very much po. Thank you very much for that knowledgeable and ideal thank you very much again, Sir Engineer Dennis Aquino of OS Center.